Ito, pakita ko lang po sa inyo. Si Commodore J. Tariela yan, spokesman ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Kaya ko po pinakikita yung pong nasa background yan, yan po yung takbo para sa West Philippine Sea na ginawa nitong weekend. Napakaganda po ito, libo-libo na ating mga kababayan ang nagpakita ng pagkakaisa para ipakita sa buong Pilipinas, sa buong mundo na kailangan ito. Ayan na, takbo para sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin, pagkakaisa ang ipinakita ng ating mga kababayan. Napakaganda po niyan. At hindi lang ho dito sa National Capital Region, ang alam ko kahit sa Visayas, Mindanao, meron din po mga ganyang ginawa. At ito ay napakagandang pagkakataon. Na yung mga kababayan sa ganyang paraan na ipapakita kung ano ang nasa puso nila, ano ang kanilang obligasyon, at ano po yung makakatulong sa palagay nila para sa pagpapakitang atin ang West Philippine Sea. Hindi lang naman talaga si Pangulong Marcos o ang ating military o Coast Guard ang dapat manindigan dyan. Tayong lahat ng mga Pilipino ay manindigan at ipakita sa anumang pamamaraan na legal kung ano ang ating saloobin at obligasyon para sa ating mga property. Kung yung mga gunita, napakarami na pong harassment, napakarami na pong ginawa ang Chinese Coast Guard, Chinese government sa West Philippine Sea, pangharas sa mga mangingisda, sa resupply, at nasakta na nga yung ating mga sundalo, Navy, na naputulan pa ng daliri. Until now, yung more or less ay 60 milyong halaga ng mga nasira at baril at iba pang personal na gamit ng ating mga sundalo sa pinakamarahas na ginawa ng China noong June 17 ay hindi pa nababayaran. Naging topic ko na rin dito sa aking mga channel ang halagang 60 milyon na damage, pati yung pagkasira ng ating sasakyang pandagat. Sinisingil po yan ng ating military. Pero deadma until now, hindi po tumutugon ang Chinese government dyan po sa isyong yan. So inuulit natin itong libu-libong mga kababayan natin, nakasuot pa ng kulay blue na tumakbo para ipakita ang pagkakaisa tungkol sa West Philippine Sea. Napakaganda. Sana all, sana masundan pa ito dahil ito isa sa simbolo ng paninindigan ng mga Pilipino. Okay? Sunod na pag-usapan natin ay itong asahan na natin ang ngayon ay mas iinit pa na operation pakilala ng mga politiko. Mga nasa gobyerno, nasa oposisyon, independent o anumang grupo. Kasi dahil malapit na ang eleksyon. Good or bad, still publicity sa mga politiko at political party. Pero sana yung makatotohanan o yung kapanipaniwala, hindi yung paninira lang. Tapos wala naman pagpapatunay o gusto lang mapag-usapan. Yan po yung ating pakiusap dahil napakadumi po ng sistema ng politika dito sa ating bansa. Ay sa ayaw at sa gusto natin, under 1987 Constitution, mag-e-eleksyon tayo sa Mayo ng 2025. Yan na nga yung midterm election. 12 senador, congressman at iba pang mga local executive. So, huwag na kayong magulat. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na, asahan na natin ang mga siraan, publicity lamang yan. O anumang away pang politika dahil gustong lumabas at makilala ang kanilang pangalan dahil sila mga kakandidato sa iba-ibang posisyon. Okay? Any comment, reaction dito po sa Mike Abe Opinions. At paki-like po ninyo ang ating mga video na tinatalakay dito para makarating sa iba at nang magkaroon din sila ng idea tungkol dito sa ating bayan. Isa sa mga issue, ito yung nakakagulat. Matindi ito. Matindi talaga. Yung mga identify na mga pro-Duterte senador, sumasama sa initial pa lang po na line-up ni Pangulong Marcos para maging kandidato sa 2025. Although hindi pa opisyal yung listahan, pero naglabasa na po sa social media ang mga picture, pangalan. Magugulat ka. Isipin mo, nandun si Camille Villar, anak ni Senador Villar, di ba? Nandun si Tolentino, nandun si Cayetano, si Pia Cayetano, kapatid na Alan. Nandun din si Bong Revilla. Nandun din si Amy Marcos. Oh my goodness. Di ba nakita nyo? Yung grupong yan.
pro Duterte yan. Ito, isa-isahin natin. Base sa background, hindi naman paninira ito sa record. Si Bong Revilla, kanyang ninong sa kasal niya, si Sara Duterte, Vice President, nung anak niya kamakailan. Nung kailan lang ho, nagpakasal yan, di ba? Ewan ko, nung before election yata. Si Amy, na walang ginawa kung hindi kumontra sa mga policy ni Pangulong Marcos, pati mga programa, pro-China dating, pro-Duterte, pro-Kibuloy. Pero ayan, sumasama kay BBM. Kita nyo? Si Cayetano, ang mga Cayetano, from day one, anti-Marcos. Matindi ang mga banat ng Cayetano, lalo na si Alan Peter Cayetano, kay Bongbong Marcos, kay yung mga gunita ng debate nung 20, kailan ba yun? Presidential at Vice Presidential election. Grabe, ang mga banat ni Alan Peter Cayetano. Pero si Pia Cayetano, re-electionist, nasa listahan din sa inisa na lumalabas ng kandidato ni Pangulong Marcos. Si Tolentino, PDP laban, PDP, partido ni Duterte, nagmaka-Duterte yan. O, kita nyo, nandyan din. Si Villar, talaga namang makakibuloy at Duterte ang mga Villar. Dahil expired na yung term ni Cynthia Villar, sa 2025, patatakbuhin yung congressman na si Camille Villar. Ano bang ginawa sa national ng Camille? O, yan ang sinasabi ko. Maging maingat tayo sa mga pangalan at kandidato na nagpapakilala. Ulitin ko Villar, Tolentino, Cayetano, Amy Marcos, Bong Revilla. Talaga bang Marcos sila? Kayo na po makakapagsabi. Base sa kanilang record sa nakaraan. Pero ngayon, nasa listahan umano ng gustong sumama sa kandidato ni Pangulong Marcos. Wow! Ano yun? Kaya nga, sinabi ko na sa iba pang mga topic natin, maging maingat sana si Pangulong Marcos sa pagpili. Marami pong matitino, magagaling, bagong pangalan, bagong mukha ang pwedeng isama ni Pangulong Marcos. Itong mga ito, after election, kung sila'y manalo, wala tayong kasiguruhan na yung mga yan ay pro-Marcos. Baka gagamitin lang yung kasikatan at lakas ng administrasyong ito para sila'y manalo. Pero pagkatapos, balik na naman yung identity nila na pro-Duterte, pro-Kibuloy. Diba? Alam naman natin, napakalakpit na mga Villar sa Duterte at Kibuloy. Hindi ho may babali yan. On record yan. Si Tolentino nga, kapartido pa. Cayetano, at lalo na si Amy. Although si Amy ngayon parang tinatakwil na rin ang mga Duterte kasi ang dating parang espiya. Pero matindi ang mga batikos sa lahat ng isyo, programa at mga foreign policy at iba pa ng kanyang kapatid na si Pangulo. Kinukontra niya. O diba? Yan ang sinasabi ko. Maging maingat tayo. Huwag kayong paguyo. Huwag tayong paggamit. Sabihin natin ang karapat-dapat nating sabihin. Baka nalilinlang si Pangulong Marcos. Baka magagamit si Pangulong Marcos nitong mga politiko ito para sa kailang interes lang na manalo. Pero wala naman hong kasiguruhan kung sila ay makamarcos o hindi. Any comment or reaction, malayong-malaya po kayo dito sa ating mga channel, Mike Abby Opinions. At siyempre yung isang channel ko pa na MA Pinoy TV.